Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Hot Anime at shoutout kay Benji Raffles. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa tent, dalawang maliliit na commander ang pinaghiwalay at umiinom kasama niya. Ang labanan sa itaas ay napakatindi. Marahan na ngumiti si Futian. Yes, help the old. I think it's the people in the troll hall who have joined the battle. Speaking of it, ang mga tao sa troll hall ay talagang pambihira. Kahit na ang kanilang IQ ay talagang masyadong mahina kumpara sa amin, ito ay talagang isang iilan sa atin sa larangan ng digmaan. Sa pagdaragdag ng troll hall, kahit na ang sitwasyon sa gilid ng burol ay komplikado, at kahit na siya Aaron ay masyadong mabangis, ang huling tagumpay ay atin pa rin. Bumagsak ang mga salita, mabilis na kinuha ng dalawang maliliit na commander ang kanilang mga baso at uminom ng toast kay Futian. Si Futian ay nasa mabuting kalooban. Diretso siyang uminom ng isang baso ng alak. Habang pinupuno ang sarili, tumawa si Futian at sinabing, ngayon ang paggalaw sa itaas ay lubhang hangina. Gaya ng sinabi ninyong dalawa, si Han Sanchen sa gilid ng burol ay malamang na nasa gilid ng kabiguan. Bueno, maghintay hanggang sa matapos ang labanan, at pagkatapos ay sumama sa amin. Mamamatay ang mga hanggal sa harapan natin. Kapag natalo si Han Sanyi, ang kanilang moral ay hindi maiiwasang laganap, at ang isang tropang walang moral na militar ay hindi naiiba sa isang plato ng maluwag na buhangin, at tayo ay malaya sa isda at karne sa oras na iyon. Kill some and get some. Malaki ang kikitain natin sa laban na ito. Masayang tumango si Futian, tama na. Tere, bibigyan kita ng toast. Ang tatlong tao ay ngumiti sa isa't isa at muling iginagalang ang isa't isa sa buong espasyo, na may buong ngiti. Ngunit katatapos lang nilang tatlo na ibaba ang kanilang mga salamin, isang maliit na sundalo ang nagmamadaling pumasok. Mukhang nataranta ang sundalo. Nang magsasalita na sana siya, ngumiti si Futian at ibinuka muna ang kanyang bibig, anong ginagawa mo nagmamadali? Sumunod ka sa akin Futian para magmarcha sa labas at lumaban. Tandaan, huwag magpanik kahit anong mangyari, maglaan ng oras, alam mo. Mabilis na tumango ang sundalo, ngunit ang kanyang mukha ay walang imak. Oo, naiintindihan ko. Ano ba ang isusumbong? Napagdesisyonan ba ang tagumpay o pagkatalo sa bundok? Magiliw na ngumiti si Futian at sinabing dahan-dahan, nahulaan ko na at hinusgahan ko na ito. Ang oras na ito ay eksaktong oras na tinansya ko. Well, sabihin mo na. Natigilan ang kawal, ngunit tumango pa rin siya, sabihin kay Fulao na ang labanan sa bundok ay talagang hati, ngunit, panipi, ngunit ano? Bata ka ba na dumating sa atin kasama ang isang malaking bilang ng mga tao? Oo, tumango ang sundalo. Tama na. Marahan na ngumiti si Futian. Sa sandaling sinabi niya ito, ang dalawang maliliit na commander ay tumayo din sa oras, itinaas ang kanilang mga kamay at nakangiting sinabi, ang pagtulong sa matanda ay talagang karapat-dapat na tulungan ang matanda. Ito ay talagang tulad ng Diyos. Oo, nakakamangha. Ikinaway ni Futian ang kanyang kamay ng may kasiyahan at nagpanggap na mahinhin. Ito ay ang maliit na sundalo, na balisa at hindi makapagsalita. Nang makitang kampante na talaga ang tatlong tao, hindi niya napigil ang ibuka ang kanyang bibig. Ang problema ay bagamat dumating si Ye Gangzi na may kasamang maraming tao, sila. Hindi dumating para suportahan kami. Sila, binugbog sila ng iba, pababa, halos sabay na natulala silang tatlo. Pagkatapos ay ngumiti si Futian, may digmaan sa itaas, bababa ito. Ngunit, sa kalagitnaan ng pag-uusap, biglang natigil si Futian.
Siya ngayon ay sumasalamin na siya ay tila ganap na binaliwala ang isang napakahalagang salita. Oo, hindi sila nabugbog, kundi sila ay binugbog. Bagamat isang salita lang ang layo, halatang may malaking agwat sa kahulugan ng bawat salita. Ikaw, anong sabi mo? Nagsimulang mautal si Fu Tian, at ang kanyang mukha ay ganap na hindi kalmado gaya ng kanyang pinagyayabang. Nanginginig ang buong kamay niya, na mas eksaherada kaysa sa sundalong iyon. Sa gilid ng burol, mukhang nanalo si Han Sanyi. Nakita namin ang malaking bilang ng mga sundalo, kasama sina Ye Gangzi at Shen Lang Elder, ay gumuho sa bundok. Sigurado ka ba na ito'y isang gulo? Hindi para suportahan tayo, nagmamadaling tanong ng munting commander. Mapait na sinabi ng sundalo, kung dumating ka para suportahan kami, bakit iniwan ng mga tropa ang kanilang baluti? Nang marinig ito, ang tatlong lalaki ay hindi na katulad ng dati, at sunod-sunod na sumuray-suray, na may hindi kapanipaniwala at gulat sa kanilang mga mata, na naginip pa rin sila. Ngunit sa isang kisap mata, nagising sila at nasira ang kanilang mga pangarap. Biglang sumimangot si Fu Tian, mabilis na lumabas ng tent, at tumingala sa tuktok ng bundok. Hindi nagtagal, nanlaki ang kanyang mga mata. Paano magiging ganito? Storytelling channel sa YouTube. Ito. Bakit ang maayos at makapangyarihang 200,000 na hukbong ito ay napahiya sa maikling panahon? Hindi maintindihan ni Fu Tian. Hindi niya maintindihan kung bakit sila natalo at kung bakit sila tumakas. Ang Aaron pangunahing hukbo ay hinarang ng kanilang mga sarili. Kahit na sa oras na ito, wala silang inilunsad na anumang pag-atake, na nangangahulugan din na wala silang anumang alalahanin. Dahil walang mga alalahanin sa bahay, bakit ito 200,000 army? Bakit ito tumakas laban sa isang maliit na bilang ng Aaron? Hindi. Imposible ito. Tayo. Natalo tayo. Paano tayo matatalo? Hindi tayo natalo noon. Bakit tayo natalo nang dumating ang mga reinforcements sa Troll Hall? O napakabilis. Lumabas din ang dalawang maliliit na commander gamit ang kanilang mga paa. Kung titignan ang eksenang ito, hindi nila maiwasang matigilan at mapang-angga. Hindi lang sila, parami ng parami ang mga sundalo bago ang labanan ay nagbalik tanaw din sa makapangyarihang eksenang ito, at ang kanilang mga mata ay biglang nagsilang ng kalituhan at takot. Dati silang likurang bahagi ng mga namumundok, ngunit sa kabaligtaran, ang mga taga-bundok din ang kanilang lugar sa likuran. Ang pagbagsak ng alinmang partido ay ganap na mawawala ang likurang depensa ng kabilang partido. Natural, ito ay isang nakagawiang bagay na maging pabaya. Makinig ka sa mga tao sa loob. Binuksan na natin ang humanitarian passage. Lahat ng gustong tumakas ay makakaalis ng ligtas sa kaliwang bahagi ng kagubatan. Sa kagubatan, sa oras na ito, ang sigaw ng isang tao ay umalangaw-ngaw. Nagising ang lahat sa tunog na ito matapos mabigla at matakot. Sa isang ulirat, kinailangan nilang tumakas patungo sa kaliwang bahagi ng kagubatan. Yan, trick lang yan para akitin ang kalaban. Huwag kang lalagpas, huwag kang lalampas. Once you go over, you will be ambushed. Pinapanood ang isang grupo ng mga sundalo na direktang umaalis sa pormasayon at tumakas patungo sa kabilang panig, sumigaw si Fu Tian ng malakas. Gayunpaman, ito ay ang kanyang pagbulyaw na tila hindi permanente, ngunit talagang nagbigay sa maraming mga sundalo ng sapat na tiwala sa kanilang mga puso. Oo, galit at mapang-abuso si Fu Tian. Ano kayang pag-alitan niya? Ang pinapagalitan ko ay hindi sila pumunta sa kaliwa. Ano ang ibig sabihin nito? Fu Tian, gusto din niyang tumakas. Ang ilang mga tao ay nagbibigay ng isang halimbawa at tumakbo muna. Ngayon ay pinapagalitan na naman ito ng pinuno. Ang isang grupo ng mga tao na nasa retreat ay nagiging mas hindi mapakali sa oras na ito, at maraming tao ang nagtitinginan. Sa sumunod na segundo, sama-sama silang tumakas patungo sa kaliwang bahagi ng kagubatan. Sa katunayan, maraming tao sa eksena ang nakikinig pa rin kay Fu Tian. Gayunpaman, nang makita nila ang unang batch ng mga tao na tumatakas mula sa kaliwang bahagi ng walang anumang labanan doon, at kahit na may dumaan sa pagkubkob at tumakbo palabas ng mga bundok, hindi na nila ito napigilan. Makinig kayo sa mga tao sa kabilang panig. Ibaba ninyo ang inyong mga sandata at tumakas sa kaliwang bahagi ng kagubatan. Kayang gawin ng ating misteryong alyansa ang sinasabi nito. Kahit sinong tumakas sa kaliwang bahagi,
Hanggat hindi sila armado, tayo ay pangako mong huwag mong hahawakan ang isang buhok mo. Sakto namang tumunog muli ang tunog sa kabilang banda. Wow! Maraming tao ang naghulog ng kanilang mga sandata sa tunog, at pagkatapos ay isa-isang umalis sa posisyon, at naglakad patungo sa kaliwang bahagi ng kagubatan. Talo. Parang bundok na bumabagsak. Matagal na bumantong hininga si Fu Tian at pinagmasdan ang mga sundalo na ganap na hindi sumunod sa utos, tumatakbo patungo sa kaliwang bahagi ng kagubatan na parang tubig. Alam na alam ni Fu Tian na tapos na ang tubig. Tulungan ang matanda, tayo. Anong gagawin natin? Lumapit ang munting commander at mahinang nagtanong. Mapait na ngiti ang ibinigay ni Fu Tian, ano ang dapat kong gawin? Ano pa ang magagawa ko? Ano ang dapat kong gawin kung tuturuan mo ako? Hindi nangangahas ang mga nasasakupan. Ibinaon ng maliit na commander ang kanyang ulo, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang takot, ngunit naisip ng kanyang mga nasasakupan na dapat din tayong umatras. Ngunit upang hindi masisi, maaari nating gamitin ang dahilan upang suriin ang kaligtasan ng ruta ng pagtakas para sa hukbo ng maaga. Tingnan mo. Biglang kumislap ng sinag ng liwanag ang mga mata ni Fu Tian. Ang pamamaraang ito ay talagang mahusay. Sa ilalim ng pagkatalo, mapanganib na manatili sa lugar na ito ng isa pang segundo. Kung maaari kang lumikas ng maaga at hindi maparusahan, paano magiging malungkot si Fu Tian? Sa pag-iisip nito, nagtago siya ng bakas ng kagalakan sa kanyang puso at nagkunwaring nahihirapan, hindi ito dahilan. Ang kaligtasan ng matanda ng dragon ang pinakamahalaga. Order the troops to go with me. Pagkatapos nito, pinangunahan ni Fu Tian ang mga tropa sa kaliwa ng kagubatan. Nakatingin sa kaaway na umaatres na parang kumunoy, si Han Sanchen sa tuktok ng bundok, umuungol. Ang misteryosong lalaki at iba pang mga senior executive ay lahat ay umiling at sumigaw, at nasa sabik ng ilang sandali. Si Ivory at iba pa ay magkahawak kamay din sa oras na ito, tumatalon at tumatalon ng masaya. Oo, nanalo ng mas marami sa mas kaunti, at nagpapatakas sa 200,000 tropa sa kalituhan na halos walang partikular na mabibigat na casualty, paanong ang labanang ito ay hindi magpapabaliw sa lahat ng naruroon. Haha, kung hindi dahil sa personal na partisipasyon, kahit napatayin ako, hinding-hindi ako maniniwala na magagawa natin ang isang Jedi turnaround sa ilalim ng napakalaking kahirapan. Oo. Parang panaginip lang. Gayunpaman, ang mga ito ay kailangang isulat sa ulo ng aming pinuno ng alyansa. Bagamat naguguluhan ako sa kanyang operasyon noon, naisip ko pa nga kung ang pinuno ng aking alyansa ay naging isang langaw na walang ulo dahil sa sobrang takot. Ngayon ay tila hindi na ako, sa parehong antas ng pinuno ng alyansa, lumilipad siya sa ulap at nag-drill ako sa bukid. Oo, hindi ko talaga maintindihan noon. Sa totoo lang, hindi ko na maintindihan ngayon, pero who the hell cares? Ang mahalaga ay nanalo kami ngayon, at panalo ang nanay niya. Ang galing ng pinuno, ang isang grupo ng mga tao ay hindi sinasadyang magpuri, at sila ay nag-rub tungkol kay Han Sanya. Ang mukha ni Han Sanchen ay nagpakita ng isang mahinang ngiti, tumingin sa hukbo ng kaaway na tumakas sa kalituhan, at hindi nagsalita. Sunod-sunod na lumapit sa kanya sina Ning Yu, Ivory, Wang Siman, Qingji at iba pa. Umiling si Ning Yu at nagbigay ng isang mapait na ngiti, lahat sila ay pinupuri ka. Sa kanilang puso, lahat kayo ay mga Diyos. Nagpapanggap ka pa rin ba na nakalaan? Tinapik ni Ivory si Han Sanchen sa balikat, mahusay na bayani, ano ang mali dito? Nang makita si Ivory, binawi ni Han Sanchen ang kanyang mga mata at tumingin kay Ivory. Huminga siya ng mahabang hininga, 44 na tao lang ang nasa gubat. Kailangan kong masigurado na talagang nagkalat at tumakas ang mga tropa ni Ye Shijun. 3,000, ikaw. Anong sabi mo? Nagulat si Ivory. Ito ang lihim na hukbo ng kutsilyo. Tumawa ng mapait si Han Sanchen. Sila lang. Wala nang iba. Kalsada ng Ivory. Lubhang naguguluhan din si Ning Yu. Malinaw na nagpadala ang kabilang partido ng libu-libong tao para lumaban sa depensa. Bakit? Bakit napakaraming tao? Hindi ba dapat nasa baba tayong lahat? Mapait na ngumiti si Aaron, kusa lang akong nagsinungaling sa kanila. Alam kong may nangyayari sa ibaba ng bundok, at magpapadala sila ng isang tao upang siyasatin ito.
Hiniling ko sa aking koponan na magpalabas ng maraming panakot sa kakahuyan sa tulong ng mga puno ng maaga nang dumating ang grupo ng mga tao upang mag-imbestiga, mabilis silang sinaktan ng team ayon sa aking utos. Nakapiring ang mga taong iyon. Nang makita nila ang mga transfigure na iyon nang nagmamadali silang tumakas, natural nilang iniisip na maraming tao doon. Mamaya, ang mga taong ito ay dapat bumalik at magulat. Inutusan ko ang koponan na magsindi ng mga sulo sa lahat ng dako, at maglagay ng 12-dosenang ng mga hayop sa tambol sa kanila nang ang mga hayop sa tambol ay umuungal, sila ay parang mabibigat na tambol, at ang 12-dosenang mga ito ay umuungal ng magkakasama, tulad ng libu-libong tropa na humahampas ng tambol. Sa ganitong paraan, naisip nila na ang aming bundok ay nagtalaga ng mga elit ng lungsod, kaya tiyak na lalakas nila ang kanilang depensa at magpapadala ng mga sundalo sa labas upang salakayin ang lungsod. Kapag mahigpit na ang digmaan sa lungsod, ang mga taong nag-iisip na nakulong sila sa bundok na ito ay unti-unti nang magiging depress. Sa oras na ito, kung hahayaan kong maghiwalay muli si Fumei, hulaan mo kung ano ang kanilang gagawin. Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, sa wakas ay naunawaan ng isang grupo ng mga tao ang nangyari. Ngumiti si Ivory, huli na para salakayin ang kabilang panig ng lungsod, at ang panig na ito ay muling kinugkob. May mga rebelde pa rin sa loob, na isang malaking dagok sa sinumang hukbo. Tumango si Aaron, oo, kung ihahambing ang 200,000 tropa sa isang kamelyo, kung gayon hanggang ni Demonyong Ming ang huling dayami na dumurog sa kamelyo, walang mas nagiging desperado sa mga tao kaysa sa biglang mawalan ng pag-asa pagkatapos silang bigyan ng pag-asa. Biglang napangiti si Ivory nang marinig niya ang talumpati, haha, kung malalaman nila ang totoo, ano kaya ang magiging kalagayan ni Shijun at ng kanyang grupo ng mga tao? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!